you made. I'll rejoice and be glad with all that I have. This is the day you made. I'll rejoice and everybody sing. Oh, 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 this is the day. This is the day you made, and your promise is true. Yes, come on, sing to God. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you, and with supernatural praise rising up in my heart, just up in my heart. Something has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, come on, give me rest it up. This is the day. This is the day you made. Rejoice and be glad with all that I have. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you, and with supernatural praise rising up in my heart. Yes, on my heart. Something has to be Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, let's lift our voice to God. Come on, let's give it a clap for everyone, guys. Hey, hey! Palakpak mo yung kamay mo sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah! Let's give Him the best praise. Amen! Yeah! This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice. Let's give Him praise. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you.
Amen. Sige po, tayo po yung magsisimula na sa ating gawain sa oras pong ito. Hinihiling ko po lahat ay tumayo. At minsan pa, pwede po ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Come on, let's give Him praise. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We praise you, Jesus. We glorify your name, Lord God. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Father. Hallelujah. Amen. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa ating lahat. At minsan pa, binabati ko ang bawat isa na Happy Worship Day. At sa ating mga tatay, minamahal na tatay, Happy Father's Day. Amen? So, ayan, palakpakan naman natin si Lord. At tunay po na sa oras pong ito, ang ating pong Diyos, ang siyang mabuting Ama na nagbigay po sa atin ng buhay, nagbigay po sa atin ng kalakasan. That's why, pwede po bang hindi lang po sa celebration ng Father's Day na itong araw na to, kundi bigyan po natin ng the best na pasasalamat po. Walang iba yung ating Ama na nasa langit na nagbigay po sa atin ng buhay, na nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng panibagong pagkakataon po sa atin para mabuhay. Walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. And let's continue to give Him praise. Hallelujah! Oh, we know who I am in your side. Yes, oh Lord! Patuloy natin ang papalakpakan, sasayawan, aawitan ng Diyos na buhay ng may kagalakan sa oras pong ito. Amen! Hallelujah! Praise God! Come on, let's clap our hands before God. Yes, you are. Lift your voice to God and sing. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Come on, sing to the Lord. We sing. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, come on, sing. I was running and you found me. I was running, yes Lord, and you gave me a sign. You put a song of praise in me. Oh, oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Sing, I know. I know, I know, we'll say, I know who I am. I know who I am. We'll sing to God. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me a sign. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know, I know, I know, I know who I am. I know who I am. Come on, sing, I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am.
Patuloy nating awitin sa Panginoon. Sa oras na ito, kapatid, huwag kang mahiya na umawit, sumayaw sa presensya ng Panginoon. Lift your voice to God. Hallelujah. Shout your praise to Him. I am forgiven. I am your friend. Come on, sing with us. I am accepted. I know who I am. I'm confident, and I'm confident that I am loved. I know who I am. Sing, I am alive. I am alive. I am set free. I belong to you. You belong to me. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. 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 Yes, Lord. We are free to worship your name. We are free to dance. We are free to run in your presence, Lord. Hallelujah. Come on, give me praise. Pwede ba ipalakpaw natin mga kamay natin sa Panginoon na may kagalakan? Sumayaw tayo kahit ano pang step yan. Pwede mo gawin para sa Lord. Huwag kang mahiya. Come on. Hey, hey. Yes, so Jesus, we'll sing to God. True, the blind will see. True, the mute will sing. True, the dead will rise. True, all heart will praise. True, the darkness flees. True, my heart screams, I am free. Once again, minsan pa, sabihin natin sa Panginoon. To you the blind will see, Lord. True, the blind will see. True, the mute will sing. True, the dead will rise. Yes, oh God. You our hearts will raise. True, the darkness flees. True, my heart screams, I am free. Everybody will sing to the Lord. Sing, I am free to run. I am free to run. Sing. I am free to dance. I am free to live for you. Cause I am free. Yes, Lord. To you the blind will see. Will sing. To you the blind will see. To you the mute will sing. To you the dead will rise. To you all heart will praise. To you the darkness flees. To you my heart screams, I am free. I am free. Yeah. I am free to run. I am free to run. Say I am free today. I am
Come on, lift your voice, sing. I am free to run. I am free to dance. Say, I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free to run. I am free. Come on, sing to God. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. Once again, I am free. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. 'Cause I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. Oh yeah. I am free. I am free. Yes, oh Lord, we declare today we are free in the name of Jesus. We are free from the bondages of sin, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we are free in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the healing. Thank you for your blessing, Lord. Thank you for your goodness to us, O God. Na tunay, Panginoon, na madalas man na kami nakukulang sa iyong harapan, but still, your goodness is enough. Your love is enough to us, Lord. That's why we are here, Lord God. Patuloy po kami lang lumalapit sa iyo nang may pagsamba. At patuloy namin, Lord, na kami tumatawag sa iyong pangalan. We'll declare of your goodness, of your greatness, and of your great love to us, O Jesus. Continue to worship God. Huwag kang mahiya na umawit. Itaas ang iyong mga tinig sa Panginoon. Itaas ang iyong mga kamay kung gusto mong umiyak sa harapan ng Panginoon. Right now, God is looking into your heart. God is listening to you right now. Pwede bang habang inaawit natin itong awitin na ito, angkinin natin ito na isang panalangin sa Kanya. Hallelujah. We will sing to the Lord. We will sing, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Come on, lift your voice to God. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing Of the goodness of God. Can we say to the Lord, all my life? 'Cause all my life you have been faithful. Oh Lord. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. We know you as a father. You as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And
God. Can we sing it to the Lord? Your goodness is running after me. Right now, angkinin mo na isang panalangin tong awitin na ito. God is listening to you right now. Don't be shy to come in the presence of the Lord. Come on, let's sing. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, oh God. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's run. Once again, lift your voice to God. Your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, yes, oh God. Now I give you everything. Your goodness is running out. Come on, with faith and power, we'll say your goodness, Lord. Your goodness, yeah. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running out. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. I will sing to God. Hallelujah. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, sing it to God with all your heart. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Come on, continue to praise the Lord. Goodness of God. 'Cause all my life, Jesus, 'cause all my life you have been faithful. Yeah. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life. 'Cause all my life you have been faithful. Yeah. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You are good, Lord. You are good, Jesus. Hallelujah. Thank you for your goodness, Lord. Amen. Amen. Right now, as we continue to worship God in this place, continue to receive the blessing of the Lord. Continue to receive His anointing, His healing, and His power into your life right now. Yes, oh God. We worship you, oh Jesus. Oh, pour out your blessing to everyone here,
to your children, to your people, to their family, Lord God, and to their family, Jesus. Hallelujah. Yes, oh, we receive your blessing, Lord. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Once again, receive, Lord. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Oh, we receive a blessing, Lord. Sing amen, amen, amen. We sing amen, 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 amen. Receive your blessing, Lord. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Come on, let's declare amen. Oh, amen, 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 amen. Yes, oh God. Amen, 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 and amen. May the favor of the Lord be upon you. May his presence go before you right now. Continue to receive the blessing of the Lord. Come on, lift your hands to God. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon sa oras na ito as we receive the blessing of the Lord. Come on, church, raise your hand to God and sing. May his favor be upon you and 1,000 generation in your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and come on, receive the blessing from the Lord and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generation and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generation and your family and your children and their children. May his presence go
and beside you, all around you, and within you. It's with you, it's with you in the morning and the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. It's for you, 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 it's for you. And amen, amen, amen. Receive the blessing from the Lord. And before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. It's with you, it's with you in the morning and the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. It's for you, 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 it's for you. Can we lift our voice to God in prayer? Sing. Declare and receive the blessing, the goodness of God in your life as we sing. Amen. 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 For the last time sing. Amen. 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 Hallelujah. Yes, we declare and we receive your blessing, your goodness. We receive your healing. We receive the blessing, Lord. We receive the strength. We receive the power. We receive, hallelujah. Oh, yes, oh Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for this day. We are more than conqueror. We are more than blessed.
because you are here, you are in our life, and we know and we believe that you are with us. You are for us, dear God, and we are for you. We thank you, Lord. We give you the highest praise. In Jesus' name, amen and amen. The best clap offering to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Lord. Amen and amen. Praise God. Sige po. Minsan pa, tayo po patuloy. Sa Diyos lang po ang patuloy na papuri at pasasalamat. Okay, so magandang tanghali po sa ating lahat. Hello. So medyo na late tayo ng kaunti, ano? But anyway, salamat muli sa Panginoon dahil Sunday uli tayo ay minsan pa nagsama-sama sa lugar po ito. So, meron ba tayong mga visitors ngayong araw na ito? Meron po ba? Doon sa tabi ni Junel. Okay. So, yan. Teacher. Okay. MJ. Okay. So, salamat. Welcome kayo, teacher, sa inyong pagdalo. Okay. Si Ate Shane din, tagal din natin din nasama. Yan. So, yan. Sayang, di siya naka-attend doon sa ating anniversary, Okay. So, sino pa ba? Ayan, si Rod yan, Okay. Laging, So, anyway po. So, yun po, si Kuya Eman din, Okay, matagal din natin itong, na-miss, ng ilang panahon, Okay, so anyway, again, salamat po sa bawat isa. Salamat po na bigay kayo ng panahon, effort para po attend po sa gawain po ng Diyos. So, minsan pa, atin po palakpakan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ngayong tanghali pong ito ng salita po ng Diyos. So, nung mga nakaraang 2 weeks ay 3 weeks pala after ng ating anniversary ay tinuloy pa rin po natin yung ating topic regarding po sa vision. Okay? Vision in action. So, yan po. So, siguro ay stop muna natin doon.
And then, nakapag-isip ako na another topic ang ating pong pag-usapan. No po? And I believe that ito pong mensahe pong ito ay tunay na maging pagpapala po sa bawat isa sa atin. Amen? Okay, so lahat po to hindi lang pang kabataan, hindi lang pang nanay, no po, para po sa ating lahat, no? Kasama po ako doon. Amen? So, salamat po misa pa sa Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay dadako po ngayon sa ating pong pag-aral po ng salita po ng Diyos. Okay? So, hiling ko po muli na tayo ay tumayo para po sa ating pagbasa ng salita po ng Diyos. Sige po. So, buksan po natin kung kayo merong Biblia diyan sa inyo, ay buksan niyo po sa aklat ng 1 Corinthians in chapter 1. Mula po doon sa verse 4. Okay. 1 Corinthians chapter 1 verse 4. Sabi po doon, I always thank my God for you and for the gracious gift He has given you, now that you belong to Christ Jesus. Through Him, God has enriched your church in every way with all your eloquent words and all of your knowledge. This confirms that what I told you about Christ is true. Now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. In verse 8, He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. God will do this, for He is faithful to do what He says, and He has invited you into partnership with His Son, Jesus Christ, our Lord. Praise God for His Word. Hallelujah. Sige po tayo minsan pa manalangin. Yes, Lord God, mapagpalang Diyos, minsan pa marami pong salamat sa oras pong ito. Sa aming pong pag-aaral ng salita mo, Panginoon, dalangin po namin ang inyong pong pangunguna. Dalangin din po namin, O Diyos, na kami ay samahan mo at ang kapangyarihan, karunungan ng banal na Espiritu Santo ang siya po namin kasama sa aming pong pag-aaral. Ama, marami pong salamat sa oras na ito. Pagpalan niyo, Panginoon, ang iyong mga anak na narito. Tunay, Ama, na ang mensahe mo ay makapagbigay ng kalakasan, makapagbigay ng challenge sa bawat isa sa amin na kami ay tunay na magbigay po ng katapatan sa harapan mo, Panginoon. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Sige po. Tayo po ay makakaupo na. Okay. So ating paksa ngayon natin po pag-usapan is about faithfulness, or sa Tagalog ay katapatan. Okay? So magandang pakinggan pag narinig po natin ang salitang katapatan, no? Okay? Talagang mapapatuwa, ano? Pag ang iyong kasama ay makita mong merong katapatan sa bawat isa, no? Okay? So sabi dito, ating title for today is God's Faithfulness. Okay? Tingnan po natin gaano kaya talagang tapat ang Panginoon sa atin. Pero ako po'y naniniwala na ang katapatan ng Diyos ay totoo sa atin. Amen? Okay? Bagamat tayo po ay nagkukulang, pero ang faithfulness ng Diyos ay minsan ay hindi po nagbago, no? Okay? So sabi doon, nakahulugan po ng faithfulness ay, sabi doon, the quality of steadfast loyalty or firm adherence to promises. Okay? Ibig sabihin ng quality of steadfast loyalty. Yung steadfast, hindi siya nagbabago, no? Okay? He remained faithful. He remained. Kung ano po yung una niyang ipinakita, no? Ganon siya. Bagamat tayo ay nagkukulang, tayo ay
nagkakamali, pero still, ang faithfulness ng Lord ay naroon po. Amen? Okay, so yun po ang kahulugan po ng ating kahulugan pong faithfulness. Dito po sa ating introduction, sabi ron, the time we commit our lives to our Lord Jesus Christ, the blessing of God is continually flourish to each every one of us. So ito po yung time na kayo ay tumanggap, kinilala nyo ang Panginoon as your Lord and personal Savior, ay dito po nagsimula na ipadama, iparanas ng Diyos yung kanyang biyaya sa atin. Amen? Okay, as we continue, sabi doon, and the faithfulness of God, our God, never vanishes from the beginning up to this period of time. Sa mga kapatid, noong time na ikaw ay nakipagtipa na sa ating Panginoon, Panginoon Jesus as your Lord and Savior, mula po noon hanggang ngayon, hindi ho nagbago yung kanyang katapatan sa iyo. Amen? Masasabi ba natin God is good? Amen. Yes, of course. Napakabuti po ng Diyos. Okay, tuloy po tayo. Sabi doon, He remained faithful to us even though we are not faithful to Him. Yun po yung mas maganda, no? Sabi po dito, kahit hindi na po tayo tapat sa Kanya, but still, our Lord remain faithful to us. Amen? Grabe ang Diyos, ano? Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, grabe, magmahal ang Diyos sa atin. Amen? Grabe si Lord. Okay? So, hindi po niya tinitingnan ano po ang ating katapatan sa Kanya. Tinitingnan po niya yung Kanyang pangako that He will remain faithful to us. Okay? Sabi nga in 2 Timothy, sabi doon, if we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. Okay? Sa Tagalog, sabi doon, bagamat tayo po ay hindi naging tapat sa Kanya. Sabi doon, siya po'y nanatiling tapat sa atin. Sapagkat sabi niya, yung nasa Kanya ay hindi niya itatakwil. Amen? Kaya po, ito po yung assurance na ang isang tao, kapag siya po ay ipinagkatiwala po niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa Panginoon, sabi ng Biblia, kapatid, hindi ka itatakwil ng Diyos. Amen? That's the promise of God. Yan po ang pangako ng Panginoon Jesus. Kaya sabi niya ng John 3:16, ang sino man na sasampalataya sa Kanya at maniniwala ay bibigyan ng eternal life. That's the promise of God. Amen? Kaya po, once na pinaniwalaan po natin, tinanggap po natin yan, mga kapatid, yun po ang pangako ng Diyos na tunay na mangyayari po sa ating buhay. Amen? Bila ba minsan pa, pinapahan natin ng Lord. Praise God. Okay, as we continue, sabi doon, may question pa rito. Sabi doon, why we can say that God is faithful? Paano natin masasabi na talaga ang Diyos ay tapat? Ang sagot po ay, God is faithful because He stick to His word that He will fulfill what He has promised. Okay? Ganon po ang Diyos. Di po ba? Sarap. Ang sarap pakinggan, no? Parang pag ang partner mo mayroong ganong katapatan, wow. Mag-i-stay po kayo forever. Di po ba? Ang sarap, ano? Di ba, John? Ganun ba yun? Okay. So, yun po. So, sa mga mag-asawa lang po yun, ano? Okay? Sa mga may mga partner and maging sa mga ano pa lang po, ano, ay dito lang po nagpapatunay na pag mayroong katapatan, ibig sabihin, may pagtitiwala sa isa't isa, ay tunay na ang pagsasama nyo ay magiging wagas. Amen? That's
the plan of God para po sa atin. So, sabi nga dito, may another tanong pa, are you faithful to God? Kung kayo naman ang ibabalik ang katanungan sa inyo, kayo ba ay merong katapatan sa Diyos? Kayo ba ay tapat sa Diyos? What do you think? Parang hirap sagutin, no? Okay. Kasi tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkukulang, no? Okay. So, even myself, I cannot say na talagang tapat ako sa Panginoon. Pero I'm trying my best na maging faithful sa Diyos. Amen? Hello? Dapat ganun din po tayo. Hello, mga kapatid? Okay? Bagamat hindi natin kaya, hindi po natin masabi natin masusustain na sabihin, Lord, I'm very much faithful to you, pero mahirap. Ano po? Tao lang tayo. Pero the best thing is that ginagawa po natin ang the best para maging tapat po sa Diyos. Dahil, una sa lahat, siya po ay tapat sa bawat isa sa atin. Amen? Alin po, papansin po ang the word tapat. Kahit baliktaran mo yung pagbasa, tapat pa rin. No? Napansin niyo po? Kahit pabalik ang pagbasa. No po? Okay, ganun po. Kaya, napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Now, dito po sa ating, pasok na po tayo sa ating pinaka-main point po natin, speaking of God's faithfulness. Amen? So, mabilis po lang po tayo. Una, sabi dito, here are some facts that God is faithful. Based po dito sa ating binasa po kanina. Ano po? In 1 Corinthians, chapter 1, mula po dun sa verse 4. Okay, so ang unang patunay na ang ating Diyos ay tapat po sa atin. Sabi ron, una, He bless us spiritual riches. Okay, mababasa po natin yan in verse 4 and 5. Okay, sabi ron, I always thank my God for you are for the gracious gift He has given you. Now that you belong to Christ Jesus, through Him, God has enriched your church in every way, with all your eloquent words and all of your knowledge. Pansin niyo mga kapatid, babasahin ko po sa Tagalog. Mas napakaganda pong pakinggan ang sinabi po dito sa translation po ng Tagalog. Ano po? At tunay na nakakamangha ang Diyos. Tingnan po natin. 4 and 5, sabi niya, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sino kaya nagsasabi nito? Sa palagay niyo kaya? Nagsasabi nagpapasalamat siya sa Diyos? Si Pablo po, no? Okay, si Paul. Kasi po yung siyang sulat ng Korinto, no? So sinasabihan niya mga mananampalataya sa Corinthians. At ganoon din po, mensahe rin po sa atin ito, no? Tuloy po pa. Sabi na, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Okay? Alin po parang isang ganito lang, sa isang ilustrasyon, si mga pwede kong piliin. Si Ate Grace na lang, si Grace. Ano po? Natatandaan ko po, si Grace, kasi bata pa siya nung dumating doon sa church. Ano po? 16 pa lang ba yun noon? Okay? Mahiyain ang batang ito. No? Okay? Pag nagsalita, napakahinhin. No? Hindi mo marinig na tumawa ng malakas. or sumigaw. No? Okay? Talagang makikita mo na bilang na bilang yung bawat kilos, no? Siguro baka na-orient ng nanay na, uy, maging matino ka sa loob ng church, ha? Parang gano'n, ano? So, ang gusto ko po sabihin dito mga kapatid na, di po ba, pag tayo, bagong dating sa isang lugar, parang behave na behave po tayo, no? Okay, parang hindi natin alam kung ano yung ating dapat sabihin, no? Dapat nating gawin, no?
So, ito po yung sinasabi ni Paul dito, nasabi doon, nung kayo ay bago pa lang sa Panginoon, ay wala pa kayong masyadong alam, no? Pero sabi dito, that time, nung kayo ay nakipag-isa na kay Kristo, sabi doon, umunlad na ang inyong buhay. Ito po mga kapatid, hindi sa material na tinutukoy po dito, no? Okay? Sabi doon, umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Okay? Na, balik po tayo kay Grace, no? Grace, pasensya ka na, ha? Okay. So, nung siya po ay nagtagal-tagal na, at nakita man naman natin na meron siyang, sabi nating, angking talino sa pag-awit, wow, nakita natin ang kanyang boses, talagang maganda naman, no? Okay? Para sa Lord. Okay? So, hanggang sa unti-unti ay, even before, pag siya po ay tumayo dati dito pag kumanta, nakano lang yan eh. Napansin ko una, talang steady lang siya, no? Okay? Kung ano yung unang tayo, hanggang pagbaba, yun na rin. No? Hindi na nagbago. No? Ganon siya. Pero alam mo, as time goes by, habang tumatagal, no? Nagbabago na. Mayroon ng pagbabago sa buhay niya. No? It means to say, mayroon na pong tinatawag pong kaalaman, karunungan na mula po sa Diyos. Okay? Hindi natin tinataas ang buhay niya or isan ko natin ano. But ang gusto ko lang sabihin dito mga kapatid, para maging malinaw sa atin na kapag tayo po ay nagumpisang magsimula sa Panginoon, ay isa lang yon. Ay unti-unti po na mayroong pagbabago po sa atin. Amen? Mayroon po yan, no? At ang Diyos ang nagbibigay po ng karunungan sa atin. Kaya, doon po sa ating first point, yun po ang nakita kong kung bakit ang Diyos ay talagang tapat po sa atin. Sabi doon, bless us spiritual riches. Okay? So, balikan po natin the life of Abraham. Si Abraham po, nakausapin ng Panginoon, kung sabihan ng Lord, malis ka na dyan sa lugar ng iyong pamilya. At pumunta ka doon sa lugar na pagdadalan ko sa iyo. At ang sabi ang pangako ng Lord, I will bless you. Gagawin kong isang napakaraming supling ang iyong lahi. At ito ay magiging isang malaking bansa. At pagpapalain kita. Okay? So, dito po ay tunay na nakita po natin na si Abraham ay talagang nanampalataya, nagtiwala siya sa Panginoon. Now, ito pong pangako ng Diyos na sinabi niya kay Abraham, hindi po automatic kinabukasan lang nangyari na po sa buhay niya. Amen? Hindi po. Marami pang taon ang dumaan bago nangyari yung pangako ng Diyos sa kanya, especially po sa kanilang mag-asawa. So mga kapatid, makikita po natin dito, yung tinatawag po nating katapatan ng Diyos na kanyang sinabi kay Abraham. Amen? Kaya, bakit? Si Abraham lang ba ang pwedeng mag-benefit nito ng katapatan ng Diyos? Ano sa palagay niyo po? Tayo rin po. Amen? Tayo po mga mananampalataya. Tayo po na kumilala, tumanggap kay Kristo as His Lord and Savior. Mga kapatid, naniniwala po ako na kung paano po pinagpala ng Diyos si Abraham, ganon din po tayo. Amen? Baging tapat lang po tayo doon po sa pangako ng Diyos. Amen? Ano po, another verse na gusto kong bigyan dihin or bigay sa inyo, in 2 Corinthians, sa chapter 8, verse 9. Ano po, sabi nga doon ay, kung sinong nakakalam ng verse na ito, sabi doon, ang Panginoon ay yumaman, tapos at dahil sa atin ay naging parang naghirap siya, no? Para tayo ay yumaman. Mahirap manghula. Basahin nga natin. Okay? Tingnan po natin. In 2 Corinthians 8 verse 9. Po. Sabi doon, alam ninyo kung gaano
kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon Hesus Kristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamagitan ng kanyang karukhaan. You see, nakita niyo po ang ano ng Panginoon? Dahil po sa atin, naituring siyang mahirap para lamang tayo ay yumaman. Ano ba ang tinutukoy ditong yumaman? Yumaman po tayo sa kalalagayang espiritual. Amen? Nanghulugan, mas lalo po nating makilala personally ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Okay? Yan po ang gustong bigyan din po dito. Okay? So yan po, ang unang point po natin kung bakit ang Diyos ay tunay na tapat sa kanyang mga anak. Ikalawang bagay, sabi doon, He sustained us spiritual gifts. Tingnan po natin ang ating talata. In verse 6, kanina, sabi doon, this confirms that what I told you about Christ is true. Now you have every spiritual gift you need and you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. Okay? So kaya po, sabi doon, He sustained us spiritual gifts. Kaya mga kapatid, balikan po natin muli ang ating kalalagayan sa panahon ito. Okay? Sabi nga, still, tayo po ay nasa problema pa rin po ng pandemic. Sabi ng iba, pandemic yan. Okay? Ako'y naniniwala, pandemic. Okay, ganun nga po yun, no? Okay, but anyway, problema pa rin po natin yan, no? Okay, parang ipinaranas lang sa atin para ang tao po ay magkaroon po ng awareness na magbalik loob sa Diyos. Amen? Inalaw po niya ang bagay pong ito. Okay? So, yun po, kung bakit po ay kahit may problema po tayo, but still, sabi doon, God sustain us spiritual gifts, no? Gifts that we can stand to His Word. Okay? Gifts na pwede ho nating ibahagi yung kanyang kabutihan po sa atin. Mga examples po ng tinatawag pong spiritual gifts ay tinatawag pong word of wisdom, word of knowledge. Okay? Yan po yan. Faith, gifts of healing, ano pa? Distinguishing between spiritual and demonic, no? Parang ganon. Andun din po yung tinatawag ng gifts of singing, dancing, or gifts of giving. Okay? Pagbibigay ng panahon, ng oras sa Diyos. Even our resources sa Diyos. Amen? Okay? So yan po, ang binibigyan din po dito, ating ikalawang point, at sabi nun, He sustain us spiritual gifts. Sir po? Kasi nga, kung ating bibigyan din muli ang ating binasa kanina, in 1 Corinthians, sabi ko nga ay, dito tayo sa Tagalog. Okay, in verse 6 and 7, sabi doon, ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. So, ibig sabihin po, ayon kay Pablo, doon sa mga taong tumanggap na kumilala kay Kristo, nakita niya na ang mga Kristiyano ay mayroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Okay? At nakita din po nila na totoo yung kanilang pangangaral patungkol kay Kristo. Kasi because of Christ, mayroon pong changes. Ano po? Kaya nga po mga kapatid, ang tao ay magkakaroon po ng tinatawag pong pagbabago sa buhay kapag siya po ay merong personal na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Yun lang po ang binibigyan din doon. Okay, ano pa? In 7, ano pa? Sabi doon, hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na spiritual habang hinihintay ninyo ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. So, ibig sabihin dito mga kapatid, na ang Lord ay nagsusustain na po ng mga spiritual na pagpapalang ito sa atin. Okay? Na tayo ho ay makatagal. Ano po? Mapaglabanan natin ang problema na nangyayari po sa ating kapaligiran ngayon, especially sa ating bansa. Ano po? Itong pandemic nga pong ito. Kaya, yan lang po ang dapat po nating pagpasalamat sa Diyos dahil even though hindi tayo masyadong pinagpapala or walang masyadong sabi nga natin blessing financially, pero still ang Diyos
pinapalakas po tayo. Amen? Spiritually. Yun po napakaganda rito, no? Okay? Na tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa salita po ng Diyos. Okay? So, una, sabi doon, they bless us spiritual riches. Okay? So, bless na nga, mapapansin niyo po, pinagpala na nga, sabi pa, spiritual riches, no? Kayamanan, po. Okay, so ang last point po natin, katlo po sabi doon, He purifies us despite of difficulties. Okay, tinan po natin uli ang ating talata in verse 8 and 9, sabi doon, He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. Dito mga kapatid ay parang inaalalayan po tayo ng Diyos. Ano po? Okay? Ginagabayan po tayo nang sa gayon ay tayo ay patuloy na maging tapat sa Kanya. Kasi sabi doon, as the Lord return at matagpuan tayong medyo sablay tayo, baka hindi tayo mapasama sa rapture, ano? Okay, parang ganun po, ang sinasabi dito po ni Paul, ano po? Okay? But sabi doon, He purifies us despite of difficulties. Alam niyo po, palagi natin sinasabi na ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi lang po puro sarap, ano po? Kaya maging maging handa. Okay? Kapag ikaw ay willing to follow, to serve our Lord Jesus Christ, you can experience difficulties. Hello? Baka sabihin niyo, Pastor, ang hirap pala yun maging Kristiyano. Ayaw ko na. Okay? Hindi po ganun yun. Ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, bahagi po ito, part po ng isang mananampalataya. Amen? Kapag mayroong kahirapan, mayroong pong kagaanan na darating sa buhay mo. Amen? Ganun lang po. Kaya po kasi, sabi nga sa 1 Peter, ang ginto ay dinadaan sa apoy. Okay? At nang sa ganoon ay makikita ang kaniyang tunay na pagkaginto. No? Ganun din po tayo. Ang ating buhay pananampalataya, mga kapatid. Kapag ito po ay nakakaranas ng sabi natin trials, dito po lalong tumitibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi yun po yung paraan na ginawa po ng Diyos. Kaya sabi ko, one time nga, may kausap ako, sabi ko, alam mo, ang Diyos nga, Panginoon Jesus Diyos na Bakit naranasan pa niya ang hirap? Di po ba? Naranasan sa niya na siya ay insultuhin, libakin ang mga tao, okay? Pagtawanan, kung ano pang ginawa sa ating Panginoon Jesus. At higit sa lahat, binigay niya kanyang buhay para po sa atin. Amen? So, mga kapatid, sabi nga ni Paul, ang sino man na willing to follow our Lord Jesus Christ ay kailangan gawin din or mararanasan din ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Amen? Kaya sabi nga ng Lord ang gustong maging tunay na alagad ko ay kailangan maging handa doon sa mga na-experience ko. Sabi ng Lord. Amen? So, nangulugan po mga kapatid na ang ating buhay bilang isang mananampalataya ay tunay nakakaranas po ng tinatawag pong difficulties. So, pero mga kapatid, hindi lang po lahat difficulties, no? Okay? May blessing po. Amen? May pagpapala po ang naglilingkod po sa Panginoon. I tell you. Yan po ang pangako ng Diyos. Ano po? So, ang gusto ko lang ibigyan din po dito na habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, mayroon pong mararanasan po nating difficulties, but all those difficulties magiging ano lang po ito, no? Parang gagamitin lamang para tayong lalong maging matatag bilang isang mananampalataya. Amen? Example ko po, sa isang mag-asawa, may narinig na ba kayo isang mag-asawa na minsan ay hindi nag-away?
minsan ay hindi nagtalo. Meron rin ba kayong ganon? Wala po, no? Lahat po ng mag-asawa mayroon pong hindi pagkakaunawaan, no? Ano po ba? Sometimes, yung talagang dumadating na sa hiwalayan blues, di po ba? Parang sige, hiwalayan na tayo. Kasi hindi man tayo magkasundo. Pero, sa bagay pong yun ay dito pala tumitibay ang inyong pagsasama. Di po ba? Di ba, Ate Jeanette? Okay? Kaya ang asawa ko, tumibay yan no? Dahil sa napakabait ni Pastor. Di po ba? So, doon kami tumatag, no? Ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Despite of many problems, no? Okay? Ganun po yun. So, sabi nga, ang pag-asawa ay hindi lang puro sarap, no? Mahirap din. Pero maganda rin ang may asawa. Okay? Ganun din po sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Hindi lang puro sarap. Okay? Ang mararanasan natin. Mayroon ding hirap. Pero sa kabila nun, mayroon palang magandang nakalaan na biyaya ang Diyos para sa kanyang mga anak na patuloy na tapat sa Kanya. Amen? Pinauting palamakan si Lord. Okay? So yan po. Sabi doon, in spite of difficulties, sabi doon, He will strengthen us. Palalakasin po tayo ng Diyos. Ano po? Okay? Siya po yung magbibigay sa atin ng sufficient strength. Ano po? Na mapagtagumpayan po natin ang ating problema. Sabi doon, He will guide us and protect us. Okay? Sabi doon, He will restore us from time to time. Okay? Parang tinitune up ka palagi ng Diyos kapag ikaw po ay patuloy na nag-abide sa Kanya pong mga salita. And sabi pa, He will give us victory through our Lord Jesus Christ. Yun po yung maganda mga kapatid, no? Ang katagumpayan ay tunay na matatanggap lang po natin mula sa ating Panginoon Jesus. Amen? Praise the Lord. Okay, so dito po sa ating conclusion, sabi doon, how can you say that you're faithful to God? Okay? Ngayon, tanungin niyo po ang sarili ninyo mo. Ako kaya ay tapat sa Panginoon? Ako kaya ay naging tapat sa aking trabaho? Sa mga nagtatrabaho po. Tanungin niyo po sarili niyo. Ako kaya ay tapat sa aking partner? Na bagamat hindi ko siya kasama, pero still remain ako sa kanya. Faithful ako sa kanya. Kapatid, isa yan sa mga katanungan na gusto nating malaman ngayon sa ating sarili kung talagang mayroon tayong tinatawag na katapatan sa ating mga ginagawa. Amen? Tapat nga ba tayo dun sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Hello? So, kayo lang po mga kapatid ang makakasagot niyan kung talagang kayo po ay mayroong katapatan sa harapan po ng Diyos. Now, kung masasabi niyo pong parang 50-50 pa lang, well, pwede niyo pong sabihin, siguro gagawin ko hindi lang 50, at least mga 80 to 90%. Maganda na po yan. Pero, hindi ko masabing kailangan perfect. Kasi no one can make it perfect, no? Di pa natin kaya yon, no? Dati ang panahon na mangyayari po yon, no? Pero sa time ngayon, ang gusto lang po ng Diyos, kung tayo po ay medyo wala pang katapatan sa Panginoon, siguro mas gawin pa natin na mas maganda ang ating katapatan sa Kanyang harapan. Amen? Okay, so mga kapatid, sabi ko nga, the word faithfulness, napakahalaga po, no? Maging sa mga estudyante, kayo rin ba ay tapat sa inyong pag-aaral? Baka mamaya ay aral bukol kayo, no? Or school bukol kayo.
Okay? Kaya pag-igihin niyo po, mga anak, no, sa mga estudyante, maging tapat po kayo sa sarili ninyo, sa magulang ninyo. Okay? Dahil pagkakataon po niyo yon, opportunity po yan na makapag-aral. Amen? Kung kayo man po ay nagtatrabaho, sabi ko nga, gawin po natin maging tapat po tayo. Sabi nga ng Biblia, nakakita man ang iyong boss, pero ikaw ay nagtatrabaho. Amen? Ganun po yan. Yun ang gusto gawin or gusto mangyari po ng Diyos sa atin. Okay? So, the same time din po, sa mga partner. Ako nga po ang tatanungin nyo, masasabi po sa aking asawa, I can say, I have only 75% katapatan sa kanya. Well, okay na, di po ba? Di ba, darling Susan? Mag-agree ka na Father's Day ngayon, no? Okay? Yun po, yun ang katotohanan, no? Well, baka sabihin nyo, Pastor, bakit 75% lang? Ayun Kasi kung sabihin ko 100%, baka sabihin nyo, napakasinungaling naman ito ni Pastor, no? Okay? Pero, alam niyo po, 75 na yun, pwede pang tumaas pa. Baka 95% pa. Or almost, or perfect, no? Okay? Ha? 50 lang. Ang baba masyado, no? Okay? So mga kapatid, ito pong pinag-usapan natin ay isang seryosong bagay. Okay? So, kung tayo po ay dati, ginagawa po natin ay walang total faithfulness sa harapan po ng Diyos, now it's the time na gawin po natin. Amen? Hello? Amen. Meron po ba tayong natutunan sa araw po ito? Amen? Even to our partner, even to our parents, kung ikaw ay isang kabataan, isang bata, okay, maging tapat po kayo sa inyong mga magulang. Maging doon po sa mga taong, merong nakakaangat sa inyo, no? Okay? So mga kapatid, yun po ang gusto ko pong bigyan din po ngayon sa atin sa oras pong ito. Okay, sabi doon, balikan po natin ang question dito. How can you say that you're faithful to God? Masasabi ko nga po, kayo lang po ang pwedeng makasagot sa tanong po yan. Ngayon, kung ibabalik po natin sa tanong na ang Diyos hindi natin pwedeng questionin. Amen? No one can question God. Pero, mga kapatid, malinaw na sabihin ng Panginoon. Dito po sa 2 Timothy 2:13, sabi doon, bagamat siya or tayo ay hindi tapat, we are unfaithful to Him, but He remained faithful to us even though we are not faithful. Amen? Yun po yung Diyos na tunay na nagmamahal po sa atin. Pero ba natin, sige po tayong lahat, tumayo. Pero ba natin awitin yung katang Tagalog na sabing, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pastor, pero ba natin ko? Parang ganda po na mensahe po yan. Amen? Okay, so awitin po natin na ang awitin po ito nagsasabing, ang katapatan mo, O Diyos, ay tunay at dakila. Amen? Oh, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming Yes, Lord God. Hallelujah. Praise God. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Yes, Lord.
sa aking buhay. Papulit pagsamba iaalay. Yes, Lord God. Bukas na ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Yes, Lord. Yes, Lord. Panginoon, kay buti mo sa akin naman. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Yes, Lord. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Yes, Lord. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Father God, tunay nga po na kayo ang Diyos na tunay na tapat sa bawat isa sa amin. Ama, marami pong salamat, bagamat minsan hindi po kami tapat sa inyo, pero still, kayo po ay tapat sa amin, Panginoon. Kaya po, marami pong salamat, Panginoon. Nasa oras pong ito, nais din po namin, Panginoon, na muli, amin pong ipagkatiwala aming buhay sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong salita na minsan pa nagpaalala, nag-remind sa amin, Panginoon, na tunay na kayo ang Diyos na mayroong katapatan sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, sa oras pong ito, bago po bitawan ang lugar na ito, ang mikropono na hawak ko, mayroon lang isang panawagan ng Panginoon sa iyo, kapatid. Kung ikaw ay nakaranas ng mga ilang panahon na parang naglaylo ka sa Panginoon, parang hindi na nakita ng Diyos ang iyong katapatan sa Kanya. Siguro, kapatid, it's time today na inyo pong misan pa na sabihin, Lord, gusto ko pong misan pa ipagkatiwala sa iyo ang aking buong buhay. Nais ko, Panginoon, na sumunod sa iyo ng mayroong katapatan. Sige po, kung nais mo yun, kapatid, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? O lahat po tayo, itaas po natin ang kamay sa Panginoon. Sige po. Okay, so tayo po ay dumako po sa isang maikling panalangin. Sumunod po kayo sa isang panalangin po ito. Sabihin po ninyo, Panginoon Jesus. Sige po, lahat po tayo. Panginoon Jesus, sa oras na ito, narito po ako. Nais ko po, minsan pa, ipagkatiwala ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Kung ikaw, Panginoon, ay nakitaan mo na ako ay walang katapatan sa iyo, Panginoon, sa oras pang ito, nangangako po ako, nagagawin ko
na maging tapat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako na maging tapat, Panginoon, sa harapan mo, sa mga taong hindi nakakita sa akin, sa aking partner, maging sa mga taong nagbigay tiwala sa akin. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong paalala sa akin sa oras pong ito. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Sige, ako na lang po, isa ako na pong mananalangin para po sa ating pagtatapos. Minsan pa, Panginoon, salamat po sa iyong paalala sa amin sa araw pong ito, sa oras pong ito, Panginoon. Tunay na ang salita mo, O Diyos, ay napakaganda sa amin, Panginoon. Tunay na nakapagbigay po kayo ng linaw kung paano po namin gawin ang aming pong paglilingkod sa iyo ng mayroong katapatan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na kami ay samahan mo, bigyan mo kami, O Diyos, ng kalakasan na sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon, ay tunay na meron po kaming ginagawang mayroong katapatan sa iyong harapan, Panginoon. O Diyos, misa pa, salamat po. Patuloy pagpalain, Panginoon, ng mga anak sa lugar pong ito. Sa lahat, O Diyos, na nakibahagi sa gawain pong ito, Panginoon, dalangin ko po ay patuloy mo, Ama, iparanas ang iyong malayang pagpapala, biyaya, kagalingan, kapangyarihan na nanggagaling lamang sa iyo, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat. Patuloy mo, Ama, iparanas ang iyong malayang pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Okay, tayo po'y makakapo na pansamantala. Pastor. Amen. Hallelujah. Are we blessed? This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I have. This is the day you made. I'll rejoice and everybody sing. Oh, 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 this is the day. This is the day you made, and your promise is true. Yes, come on, sing to God. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. And with supernatural praise rising up in my heart, just up in my heart. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, and with
Palapak mo pa kamay mo sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Let's give Him the best praise. Amen.